Magandang araw po, mga ama sa bawat tahanan sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang paksa na pag-usapan natin, ibinahaga natin, i-share natin sa inyo, buhat sa ating ama na nagturo sa ating mga anak, ay ang maka-Diyos o maka-ama sa langit na obligasyon ng mga ama dito sa lupa o mga ama sa laman. Yun po, ulitin ko, sharing ito, hindi teaching. Sharing the teaching of God that we can read in His book, the book of the Lord, or the book of the Father in heaven. Lucas, Isaiah 34 verse 16 at saka Matthew 11 verse 25. Ito kapatid, alalahanin nyo na sa ating pinag-usapan dati, ang Diyos na Ama lang magturo, walang tao, walang anghel. Sa panahon ngayon na may aklat na nagkalat sa buong mundo. Sa Jeremias 31 verse 31 to 34 natin binasahan, wag ng tao, wag na ang kanyang kapwa-tao magturo sa tao. Diyos lang magtanim sa atin na kanyang gusto sa ating puso. Ang Ama natin magturo sa atin spiritually. Ulit ko, ang Ama natin magturo sa atin spiritually. Hindi makita ang Espiritu Santo na nahan sa ating puso. Sabi ng Ama mismo na ating mababasa na sinulat ni Propeta Jeremias sa aklat ng Ama sa langit. Huwag bawasan, huwag dalagdagan. Ibig sabihin, hindi na kailangan i-eliminate natin, itakwil natin ang role ng mga pari na tao, pastor mga tao, kamanggagawa ng mga tao, at mga ministrong mga tao. Yun ang balakid sa gusto o kalooban ng Diyos sa langit. Mga bulaan, propeta, mga sinungaling na propeta, mga demonyong propeta, mga anak ng diablo. Sa Matthew 24 verse 24, sabi rin sa Juan 8:41 verse 47. Kapatid, ang Ama ng bawat tahanan ang magturo. Basahin natin sa Efeso 6:4 sa dating Biblia o pareho sa Magandang Balita Biblia. At kayong mga ama, kayo, sabi ng Ama sa langit, nakasulat ang kanyang salita. Sinusulat ni Pablo sa mga taga-Efeso na ating mababasa ngayon sa Pilipinas. Sabi ng Ama sa mga ama sa tahanan ngayon, may aklat na, mga ama, kayong mga ama, anak ng Diyos, itong mga amang ito, hindi anak ng diablo, matigas ang ulo. Kayong mga ama, huwag niyong ipamungkay sa galit ang iyong anak. Kundi, turuan niyo sila ayon sa saway at ng aral ng Ama sa langit. Ang Panginoon pong ito, yun po ang Ama. Ang ating unawa, ipasok natin dito. Walang labis, walang kulang, basta tama. Unawain natin ang kalooban ng Diyos base sa 5, versikulo 17-20 ng Efeso. Ulit, wala ng pastor dito ha, walang pare, wala ng ministro, kamanggagawa at sino pang guro, katulad ng mga guro ng Muslim na imam, rabay sa mga Hudyo, at sino pa, basta tao. Ama
Huwag niyo ipanghuhungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila sa saway at aral ng Ama natin sa langit. Hindi tao, hindi ministro, hindi pare, hindi church magisterium, hindi santo papa, hindi ministro, hindi kamanggagawa at mga imam, mga rabay at sino pa. Ayon sa turo ng Ama natin sa langit, na Ama ni Kristo din, nagturo din kay Kristo sa John 8 verse 28. Ama, we emphasize, binigyan natin ng diin ang salitang Ama. Hindi po ito ina, tara pusong salin. Ama at tinukoy ng Diyos ito, lalaki, hindi babae. Magturo sa inyong mga anak. Sino magturo sa anak? Pastor ba? Pari ba? Kamanggagawa ba? To cut it short, para hindi mahaba, sabihin na natin mga bulaang pupeta. Para hindi mahaba. Mga bulaan bang pupeta magturo? Tao? Ama. Ang Ama, hindi po yun pupeta. Hindi po yun bulaan. Kasi may mga anak ito. May asawa. Hindi katulad ng mga pare, mga papa, mga obispo na Katoliko, walang asawa, walang anak. Basahin muna natin ang Matthew 23, verse 8 to 10. Datapwat, kayo'y huwag patawag na rabi or guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat magkapatid, mga anak ng Diyos sa langit. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Huwag niyong tawagin na ama ang sinumang tao sa lupa. Sapagkat iisa ang iyong ama. Sa makatuwid bagay, siya na nasa langit, hindi sa Roma, hindi sa Pilipinas, hindi sa mundong ito. Sabi pa mismo ni Kristo na anak ng Diyos, maliban lang kung ikaw ay antikristo. Ngayon, ang sabi ng Katoliko, pwede na silang tawagin papa, ang mga pare, mga obispo, father, mga church magisterium, father daw. Father daw sila. Sino sabi? Sila lang, hindi mababasa. Sabi ng Diyos, huwag humigit sa nakasulat. 1 Corinthians 6 verse 4 at saka Deuteronomy 4 verse 2. Yun po ang prinsipyo ng ating Ama sa langit at mga anak ng Diyos na tinuturuan niya, mga anak niya. Ang ating basihan, mababasa. Bakit? Kasi ang ating Ama is spiritual. Espiritu, walang laman. Sa Juan 4
22 hanggang 24. So, dahil ang Ama natin Espiritu Santo ay Espiritu na may Espiritu Santo. So, sino ang mga anak ng Ama? Ang tinutukoy dito, mga anak ng Diyos. At ang Ama nasa langit, Espiritong Ama. Hindi laman, katulad ng makita natin pare, mga papa, mga obispo na tanga na hindi mababasa. Kayo'y sama niyong Diablo. Kayong mga ama, maniwala ba kayo sa nanyaring ama? Hindi ba kayo ama sa tahanan? May asawa kayo, may anak? May bahay kayo? May bahay kayo? Araw-araw, namumuhay kayo. Anong ginawa sa mga ama na Katoliko? Walang silbi kayo na ama Katoliko. Wala kayong alam na salita ng Diyos at hindi nyo kayang buklatin ang aklat ng Panginoon. Hindi nyo alam ang Roma, ang Galacia, ang Mateo, ang Pahayag, ang Habakuk, ang Malakas, ang Kawikaan, ang Salmo, at iba't iba pa kung saan nyo bubuklatin. Kasi ang naturo sa'yo, bula ang propeta. Ulitin ko, to make it short, yung mga pari, obispo, na Katoliko, papa, ministro, kamanggagawa, pastor, and many others, imam or rabbi, etc. To make it short, we call them mga bulaang propeta. To make it short. Kasi, yun ang kalooban ng Diyos. Isa lang ang Ama na espiritual, nasa langit. Walang laman. Sabi ni Kristo pa sa mga apostol na ating mababasa ngayon. Sa banal na aklat ng Amang Banal, Holy Father o Santo Papa sa Latin. 1711 of the Book of John. So, ang gusto ng Ama sa langit, ang Ama sa lupa na mga anak lang niya, magturo sa mga anak para ang anak hindi lumaking mga adik, hindi lumaking magnanakaw sa gobyerno, hindi lumaking madaya, manalo sa eleksyon, bibilhin ang pera, ang boto ng tao. Ang ginawa, magnegosyo lang, putitan ang lupa ng mga leader, gago. Walang alam sa batas sa mga tumatakbo. Gusto negosyo lang. Pag hinanap mo, hindi mo kita. Kailangan mo pag-pamitin, pag-usapan, ayaw mo pag-humarap. Walang alam. Bobo. Mukhang pera. Tumakbo pa sa politiko, walang alam sa batas. Tanga. Gago. Sino napakan nyo? Mga tao na kalam sa batas. Inapakan nyo ang mga tao na alam sa batas. Mga tanga na kayo. Gago. Walang o kaya humarap sa batas. Kung paano ipatuloy ang batas, tumakbo pa lang politiko. Gago. Mga mutil na kayo. Magtalo na kayo kamutil, mapapcorn na kayo. Kasi hiniya yung tao nakalam sa batas. Napatunayan na tungkol sa politiko, wala lang batas. Kalaban. Hindi kaibigan. Kalaban nga. Mukhang pera. Ginawa pa mga taong tanga. Sila na tanga. Ginawa pa taong tanga. Yun kasi ang mga taong pinag-aralan. Walang, parang insecure. Ginawa kasi sila tanga. Ginawa ka rin tanga. Gago. Dapat kasi sa bako ng politiko, dapat unang-una may alam sa aklat ng Panginoon. Ipopost natin yan. At may alam na batas sa legal ethics.
Ha? Hindi pwedeng politiko lang. Ano nangyari sa batas? Mabababoy lang. Ang mga tao nasa ilalim ng batas, nangulo, wala alam sa batas, tuturuan pa. Imbes, ayusin ang problema, ura-urada, hindi alam. Kanya-kanyang tulakan, gago. Di ba gago? Ang gusto niya, mga tao mag-away, magpatayan. Bakit? Walang ginagawa. Gusto i-limit pa. Hindi alam na itaas yung kaso. Gago. Walang prinsipyo. Kaya ba nila na taong prinsipyo? May kalagay kayo. Para si Duterte. Walang pera para may prinsipyo. Kaya ba nila subukan nyo? Kasama namin ang Diyos. Ito. At huwag yung tawagin ang iyong ama. Yun ang prinsipyo. Ang sino ng tao, sino mang pari, sino mang pastor, tao, sa lupa. Pagdating sa relihiyon, sabi ni Kristo, paano mo ito ipatupad? Walang alam sa batas ang mga pari sa legal interpretation. Theology lang at philosophy sa mga pastor. Ang philosophy, theology is not a law. It doesn't express the will of God and the will of humans in general. Yun ay gusto ng pastor at pare. Ito namang binabasa ko, gusto ng Diyos, wag ang tao tumatawag sa spiritual na ama sa espiritu. Sa langit, ang ama natin sa espiritu. Ito, Hebreo 12:9. Hebreo 12:9. Okay. Bukod dito tayo ay nagkaroon ng ama na sa ating laman. May ama pala sa laman? May ama pala sa laman? Sa bahay? Sa bahay? Hindi pala doon sa Roma? Hindi pala doon sa CBCP, kung saan ang tipo ng obispo sa Pilipinas. Hindi pala doon sa simbahan. Pare. Bukod dito tayo nagkaroon ng mga ama. Sabi ni Pablo, turo ng ama sa kanya, na ating laman. Laman. Ang ama ba, ang papa ba sa Roma, ama natin sa laman? Ang pare ba, ang obispo ba, ama natin sa laman? Ama ba sa laman? Walang asawa, walang anak. Paano ka magiging ama? Ama ba sa laman? Ang tito mo, pwede maging ama. Pero ang tito mo, hindi mo tawagin ama. Ama ka na tukulin. Pag wala ka na, namatay ka na. Ha? Ito. Pero hindi tawagin ama. Kasi isa lang ama sa langit na espiritu. Ito laman. Maraming ama sa laman. Bukod dito tayo magkaroon ng mga ama sa ating laman. Huwag bawasan. Upang tayo parusahan, disiplinahin. At siya'y ating iginagalang. Ang ama sa laman. Sabi na katoy ko, bakit ang ama sa laman tinawag? Kasi sabi nga ng Diyos, ang ama sa laman. May ama talaga sa laman. Di ba? Ito ngayon. At siya'y igagalang. Hindi baga lalong tayo'y masakop sa ama ng mga espiritu. May mga espiritu na anak, may ama din na espiritu sa langit. At tayo'y mabubuhay sa ama na sa langit. Isa lang ang ama sa langit. Isa lang ang ama ni Kristo at mga Kristiyano. Hindi marami. Yun ang turo sa atin ngayon. Sabi pa ni Kristo, binabasa natin dati sa ibang paksa,
sa John 6 verse 45. Ha? May ama tayo magturo sa atin spiritually sa ating puso. Sa 2 Corinthians 4 verse 2 to 3. Natapos na ako ito. Ating paksa nung unang panahon. Nagkahapon pala. May ama sa laman, marami. Sabi ng Diyos, turo kay Pablo. At sinusulat na ating mabasa sa aklat ng ama. At meron ring ama sa Espiritu. Kung saan tayo mabubuhay. Sabi pa ng Diyos na nasulat nung unang panahon at ngayon ating mababasa sa isang aklat. Kompleto. Base sa 34:16 ng Isaiah sa tamang salin. Walang mababasa na papasalumang galing sa Roma. Hindi yun mababasa. Huwag humigit sa nakasulat sa legal. Huwag, bawal. At huwag mo ring dagdagan ang turo ng Diyos. Kasi Diyos siya, Ama, magturo sa mga anak. Sabi pa ni Kristo, sa lahat ng mga tao, magpaunawa, magturo sa atin spiritually. Kasi may ama tayo na espiritu. Magturo sa atin spiritually din sa pagitan ng kanyang Espiritu Santo. Sa John 14 verse 26 ng John. At may ama rin natin sa laman. At itong mga ama sa laman, inatasan ng Diyos magturo sa mga anak. Ephesians 6:4 again. Kasi may akat na sa buong mundo. At walang katolikong maama nagturo sa mga anak kasi maraming anak ngayon mga adik. Mga magnanakaw. Katulad nila. Walang alam sa aklat. Kasi matulog sa kanila pare. Hindi ama. Mas ama pa kayo ikumpara sa pare. Gago. Bugong ama. Tanga. Adik ang iyong pag-unawa. Di ba kayo adik? Hindi matino mag-isip. Lasinggo, parang nalasing mag-isip. May talata. Sabi nyo, adik, humanap ng serbate. Patunayan ko, adik kayo. Hindi kayo ama. Ang ama ng mga anak ng Diyos, nagturo talaga. At hindi pare magturo, hindi pastor, hindi mga bulang propeta. To make it short. May basihan tayo, salita ng Diyos. Ang ating ama, may ama tayo sa langit. Nababasa na nga. May ama ba? Wala. May ama. Anong ama? Papa sa laman? Pare? Ama sa laman? Sa Espiritu? Tanga, gago. Walang apostol, walang Kristo nagturo na tawagin silang ama. Pwede silang tumatayo na bilang ama, parang ito tito. Wala na ama sa laman. Ang anak, ang alang pamangkin. Siya ang tutayong ama. Pero, hindi siya tawagin ama kasi tito lang siya, angko lang siya. Parang ito tita. Pwede siya tatayong ina kasi wala na kanyang ina. Ang turing na bilang anak, tita at tito. Kasi wala na kayang ama at ina. Pero hindi sila tawagin ama at ina kasi tito at tita lang siya. Uncle at auntie lang. Hindi sila ama. Unang-una, ang ama, Espiritu, nasa langit. At may ama sa laman. Dalawang ama pinakilala. Ama sa langit na Espiritu at ama sa langit, ama sa mundong ito, mga laman. Ang malaman na ama, religiously speaking, magturo sa mga asawa, mga anak.
sa loob ng bawat tahanan. May aklat na ating basihan. Hindi kailangan ng pari. It makes our life simple. Walang gulo, walang visit. Kasi, ang ginawa sa'yo, tanga kayo, ang pari lang matalino, talino, tanga din ang pari nyo. Pareho kayo, ang bulag, kapwa na, akay na kapwa bulag, kapwa mahulog sa okay. 25 ng Matthew, okay, again, sa 12 hanggang 25, hanggang 15 Matthew, chapter 15. 12 hanggang 15. Ama kayo, sabi na Diyos kayo magturo, word for word. Binasa na natin kanina, 6:4 of Ephesians. Ama ba kayo? Kapatid, ang problema ng gobyerno, ang problema ng buong mundo ito, nakasalay sa mga ama. Nakasalalay sa mga ama ang problema ng tao sa bawat tahanan. Kung naunawa nyo ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang amaturo, ang ama, hindi pare. May aklat na. In this biblical generation. Sino masunod? Pare pa rin, gago. Bulag ka. Kaya anak mo, adik. Mukhang pera, maglalakaw sa gobyerno. Tumatakbo ng eleksyon. Ano nangyari sa pinagkulikulan na komunidad? Ang nasayahan sila, mga criminal lang. Marami. Gago. Kasi maraming mga tao electorate. Bumubuto. Pag ikaw lang, kunti ka lang sa gobyerno, sa isang kunti lang kayo, wala kang kwenta. Kaya tama ka ba? Walang prinsipyo. Kasi ang nagturo sa mga tutak kong politiko, maama rin walang kwenta. Walang values. Sa eskwelahan, akala nyo, disiplina ng eskwelahan ng mga bata? Hindi. Ang disiplina, ama, hindi magulang. Ay, hindi magulang. Hindi teacher. Ama magdisiplina. Biblically, sabi na ama sa langit, nakasulat na. Hindi ba? Kaya hindi nyo alam, kasi hindi nyo nabasa, at binabasa nyo, tanga pa rin kayo. Walang kwenta sa'yo ang aklat, ang sinasabi na ama nang galing sa langit. Nasa langit. Walang kwenta. Maadik ka talaga kayo. Ang gusto ng pera, nabuhay kayo ng pera, gago. Mamatay kayo, ilibing kayo, para ngayon na payo ng pali. Pupunta kayo sa purgatorio, tanga. Walang purgatorio. Yun ang nakumpisa sa Maccabees, bawal pa ang Maccabees, yun po ang apocryphal book. Dagdag ko yun. Ang dagdag, mga Katoliko, bawal sa Diyos, ang dagdag. Masubukan ka sinungaling. Sa 30 verse 5 to 6 ng Proverbs. Kaya sabi ng Diyos, Ama, kayo ang pinadala ko magturo sa bawat tahanan. Free ka na, bawal sa'yo magpatuloy ng ibang marangalan. Basahin natin. Sa 2 John, chapter 1, verse 11 hanggang 13. Basahin natin. Salta ng Diyos, nakasulat. Ni Juan, the Apostle. Ulitin ko, Ama sa langit, magturo sa Ama sa lupa, sa bawat tahanan. Magtuturo, hindi pastor, hindi insert mga bulaang propeta. Ha? Ang ama nagturo. Ang nagturo sa anak naman, sa kupan ng sasahan, mga ina, mga anak, mga asawa, ang ama din. Yun ang hierarchy. Yun ang hierarchy. Ama sa langit, magturo kay Kristo, at magturo sa atin ngayon.
sa mga ama sa lupa. At ang ama sa lupa, magturo sa bawat tahanan sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Hindi bulang propeta, mga tao, mga angel. Hindi. Yun kasi nababasa sa legal. Legal to. Hindi philosophical, hindi theological. Legal. We interpret what is written and we serve what is written. We don't destroy. Ang nakasulat, ang pinatupad sa legal at hindi namin sisirain. Ipatupad pa namin sa legal. Ito. Alahanin to. Alahanin nyo, ang ama sa langit, magturo sa lahat ng mga ama sa lupa. Magturo sa mga anak, asawa, mga ama, bawat ama sa tahanan. Ha? Yun ang kalooban ng Diyos sa langit. Ama namin na sa langit ka, bla bla bla. Masunod ang iyong kalooban sa iyong kaharian. Nagari ang ama sa atin, sa ating laman, sa ating puso, spiritually. Again, kasi ang ama, Espiritu, sa pagitan ng kanyang Espiritu Santo. Magturo sa atin, mga ama. Ako, ama, turuan ng pare. Ano ka, ama ka ba? Wala kang asawa eh. Mag-asawa ka muna. Turuan mo yung pamilya. Mind your own business. Ang bawat ama, hindi pwede magturo ang bawat ama sa tahanan, magturo ng ama sa ibang tahanan. Ikaw, ama sa tahanan, magturo sa ama na may ama sa tahanan. Bawal mo yun. Bawal mo yun. Ang magturo sa ama, sa bahay, ama sa tahanan. Yun ang kalooban ng Diyos. Hindi ibang ama sa tahanan. Ibang tahanan. Ang susunod ng mga anak, mga bawat asawa, ang ama sa tahanan. Hindi kabilang tahanan. May kanya-kanyang role ang ama, bawat tahanan sa kanyang poder. Ang poder niya, ang bawat bahay, parang palasyo niya. Parang palasyo siyang hari doon. Sabi kasi ng Diyos, yun ang kalooban ng Diyos, yun ang gusto ng Diyos, yun ang nais ng Diyos. Hindi pare, hindi bulang propeta. Malalaman nyo mamaya, si Adan at si Eva, natalo siya ni Satanas. Kasi, walang ulo si Adan. Walang ulo. Mamaya, ang Diyos na ama, nagturo sa mga ama sa tahanan. Meron ng ama, nagturo ang Diablo sa tahanan. Ang ama sa tahanan, makinig kayo sa pare, yung ang turo ng Diablo, ginawang tanga ang mga ama sa tahanan. Tanga ang mga ama ng Katoliko at Protestante. Mga ama ng Protestante, mga ama, ano kayo? Ama kayo magturo, word for word. Nakasulat, ito, sa 2 Juan 11, verse 13. Hanggang 13. Chapter 1. Sapagkat ang bumati sa kanya ay karamay sa kanyang gawa. Yamang marami sa bagay na susulat. Sa iyo, hindi ko ibig isulat. Ito muna sa 9 muna hanggang 11. Ito. Ang sinumang napatuloy at hindi nalahan sa aral ng Kristo ay hindi, saan ba ang aral ni Kristo? Saan? Ating binabasa ngayon ay hindi kinakaroonan ng Diyos. At ang nalahan sa aral ay hindi kinaroonan ng Ama at gayon din ang anak. Ang nalahan sa aral na inituro ni Kristo na sulat ay hindi kinaroonan ng Ama at kanyang anak. So, ibig sabihin, kung wala ang Ama sa iyo, wala ang anak, ang nalahan sa iyo, amang Diablo. May ama dito sa lupa, mga anak ng Diablo. Hindi na alam, Katoliko at Protestante, unang-una nakapasok dito. Kailangan na pare, pastor, kamang gagawa, ministro, tanga, tao. Ang magturo sa iyong anak, dali yung anak sa kapilya, asawa mo, tao, gago ka. Nakasunod ka ba sa turo ng Diyos, sa gusto ng Diyos? Nama, natin mo babasa.
Iba yung susunod. Hindi nakasulat. Huwag humigit sa nakasulat. 1 Corinthians 4:6. Kung inyong dumating sa inyo, sino man, dumating sa inyo, ngayon may aklat na, kompletong aklat na. Ha? Ay hindi dala ang aral na ito. Ano aral na ito? Ang ama magturo sa mga anak. Kompleto na aklat. Ating mabasa ngayon. Sa loob na aklat. At ito rin ating mabasa. Apostol Juan sumusulat. Nakasulat sa 2 Corinthians 2:3 verse 1 to 2. Alalahanin niyo ang mga propeta at mga utos ng mga apostol. Utos ng Diyos sa mga apostol. Utos ng Diyos sa apostol, sulat ni katulad ni Pedro, ama magturo. Apostol ba si Pablo? Apostol. Ang unang niwala, isa sa unang niwala, si Pedro. Sa 2 Peter 3 verse 15 to 17. Kung sino man sa inyo dumating at hindi nadala ang turo na ito na ama magturo sa tahanan, sa mga tahanan, ay huwag ninyong tanggapin kahit pari pa. Nabigay ka ng pera, gago. Kahit pastor pa. Kahit sino ta, kahit anghel pa. At huwag niyo siyang batiin. Isnab nyo. Yun ang gusto ng Diyos, huwag. Huwag niyo siyang igalang. Ibig sabihin, huwag niyo siyang igalang. Aadik siya. Sapagkat ang bumati sa kanya ay kalamay niya ang kanyang masamang gawa. Nagturo na hindi naman ama. Dinilay mga katolikong mga ama, paparo sa tanga, walang asawa. Gago. Harap-harapan, ginawa kayong adik din. Magic. Ama, walang asawa. Gago. Paano paliwanag? Iba ang paliwanag na hindi legal, ligaw. Basahin na ang turo. Meron akong katekismong katoliko. Gago. Hindi legal. Pag sinasabi na, ito totoo, pikat nyo. Nag-aaral kayo ng theology, philosophy, mayaman kayo, matalino ka, gago. Magharap to sa legal. At ayaw yung mag-ibang debate. Pag hinamon ang pari si Darwin Gilcano, harap si Jando Labado na punto por punto. Takot. Gago. Tumatakbo din si Jando Labado, nakarap ko. Doon ang bisis. Kasi, ang Diyos Ama sa langit may aklat. Ang lahat ng mga katoliko, ministro, pari pala mga katoliko, mga papa sa Roma, at mga Libatista katoliko, nakarap ko na, walang aklat ang Ama sa langit. Wala yun. Yun ang naunawa na at paniniwala. Kaya maraming ama na daya sa mga katoliko. Ang bulag, kapwa na laki ng bulag, kapwa na hulog sa hukay. Bakit sila ito? Tao, bulag, gago, bulaang, pupeta. Akala nyo, mabait, pogi, maputi ang damit. Ama mananalig sa Maria. Aba Ginong Maria, akala nyo santo, gago yun. Kasi ibang tradisyon sa biblical na influence. Ugali lang ng tao, sila manalangin kay Maria. Walang nakasulat. Bawal, dagdagan. Sabi ng Diyos na ating Ama. Sulat ng mga apostol na mga Israelita at mga propetang mga Israelita. Bawal! Ulit, sino naman dumating sa inyo, hindi dala ang aral na ito, ang Ama magturo, huwag nyo siyang tanggapin sa iyong bahay. Isnab nyo, huwag yung igalan. Patuloy nyo ang aso, ang kriminal na umi ng tubig, pagkain. Pero itong mga na ito, huwag mong patuloyin. Sabi ng Diyos na Ama natin sa langit. Buwisit to, buwisit sa harap ng Diyos. Ako magturo, ang gusto ko, ang Ama magturo, pumasok sa bahay, huwag nyo siyang patuloyin. Sabi ng Diyos, wala siyang lugar sa iyong bahay. Wala siyang lugar sa iyong puso din, sa iyong buhay. Visit nila. Alam niyo ba ito mga katolikong ama? O bumuri kayo? Mamatay na kayo. Marami na mamatay. Wala ko alam na sa aklat.
ng ama, bumukas, nakinila sa simbahan. May asawa pa nga ng professional, asawa niya, professional din, mayaman pa, nagdunit ang pera sa simbahan, gago. Ano tutunan nyo? Ano natutunan nyo sa simbahan? Bumubuka rin kayo. Akala nyo. Ang mga turo sa mga tahanan, mag-ipon na kayo para umawit sa ama. Hindi magturo. You share it. No priest, no pastor, no kamanggagawa, no ministro. You share it what you read from the book of the Father, because God is the one teaching us in our heart spiritually. He circumcised our heart. He purified our hearts if we believe. Blessed are they that pure in heart, they shall see God. 5:8 ng Matthew. Ama, maraming ama dito sa Pilipinas. Hindi ako niniwala ang edukasyon makapagbago sa bansa. Kasi iba ang sinasabi ng Diyos. Hindi edukasyon. Mali po si Rizal doon. Education is the hope of the nation. Mali po. Education is not the hope of the nation. Hindi pag-asa ng edukasyon ang bansa ang edukasyon. Maraming educated na mga kurap, pahilap sa bansa, mga kriminal, mga drug pusher, mga general, mga pulis, edukado. Education is not the hope of nation biblically, because God said it. And no one can refute God. Wisdom. We read it by and by. Basahin natin mamaya. Hindi teacher mag-improve sa bansa. Hindi politiko. Hindi hari. Ang Diyos mismo, ang gusto lang sa bawat tahanan, maama magturo. They will improve the youth. Ang ama, ang kinabukasan ng mga anak. Ang ama ng mga anak ng Diyos. Hindi mga anak ng Diablo, mga adik, mga rapist, magnanakaw, mamatay tao, mukhang pera, mayabang. Ang mga ama, that is the, may kumita tao tayo na patriarch, magana to, mga ama talaga. Mga ama, ang pag-asa ng bawat bansa na tinuturuan ng ama sa langit. Ang mga ama sa bawat tahanan, ang hope of evolution. Mga ama maturo sa mga anak, biblically at legally at educationally. Di ba, ama? Ang values sa mga anak, ang ama magturo. Ang values sa anak, mga biblical values, hindi social values. Biblical values. Biblical values, hindi social values. God's value, not human values. Ulit, God's values, not the human values, not the angels' values. Value. Values. Basta tayo. Ulit, sinasabi ko, education is not the hope of nation. Education is not the hope of nation. Maraming ama ngayon, walang education, pero mabait ang kalang anak. Ha? Education is not the hope of a nation. Bakit? Ito, Kawikaan 14, versikulo 33 hanggang 34. Karunungan ay nagpahinga sa mga puso ng nagpahinga sa puso na may unawa. Nag-rest sa may unawa ang may karunungan ng Diyos. Karunungan ng Diyos, hindi karunungan sa edukasyon. Karunungan ng Diyos ay nagpahinga sa mga puso na may unawa.
Hindi karunungan sa education. Hindi karunungan sa education. Ngunit ang nasa loob, sa puso na mga bangmang o mga bubo, ang mga bubo o parulang ay nalalaman. Yung karunungan pang tao. Yung mga karunungan na mga mangmang, mga bubo sa harap ng Diyos. Ang katuwiran ay nagbunyi ng bansa. Yung nag-exalt, yung nagtaas ng bansa, katuwiran ng Diyos. Katuwiran ng Diyos, karunungan ng Diyos. Ngunit, ang labag sa karunungan ng Diyos, kasalanan, ay kukutiain ng alumang bayan. Kaya, ang Pilipinas, kahit maraming edukado, may UP, ganun sa UP, sa Ateneo, sa aking eskwelahan, sa lahat ng sikat ng bansa, sa eskwelahan, sa buong Pilipinas, mahirap pa rin ang Pilipino. Kahit sinong facility ihap mo, itayo mo, kahit sinong matalino, mahirap pa rin ang bansa. Kompleto naman tayo sa natural resources. Kasi anak ko po, magnanakaw. Karamihan sa kala. Walang. Hindi na alat sa bansa. At karamihan, mga Katoliko. Karamihan, mga Katoliko. Mga ama, walang alam sa Biblia. Sa aklat ng Panginoon. Biblia ang tawag na pa rin. Biblia pa rin. Nakinig pa rin sa pare, gago. Mga anak ng Diablo. Mga ama, walang turo naturo sa anak sa kalang bahay. Dinala sa kapilya. Nakinig sa pare, gago. Hindi kalooban naman sa langit. Ang ginawa na against sa kalooban ng Diyos sa laban pa. Laban, anti pa. Anti. Turo ni Kristo, anti-Kristo pa. Mga ama. Maraming ama, mga anti-Kristo. Ha? Maraming ama, mga anti-Kristo. Whether you like it or not, we have the basis now. Basis sa kalang gawa. Sabi na, hindi. Sabi na lang, pero sa yung gawa, ginagawa nyo. Sa Titus 1:16 at saka 1 John 2 verse 4. Ama! Nakikita na ba kayo ng ama? Nakita na ba kayo ng ama? Ama sa tahanan. Sila ang gusto ng Diyos magliwanag sa bawat tahanan. Ilaw sila ng bawat tahanan. Hindi pare. Hindi pastor. Kamang gagawa, ministro. Buwisit sila sa buhay ng ama. Buwisit sila sa buhay ng ama. Salot sila. Pamilya. Kinukuha na ikapo, gago. Ang turo, bubo pa rin. Sila maturo, hindi ang ama maturo. Bubo pa rin. Hindi sila Diyos. Gago. May talata. Kapatid, di ba dakila ang gusto ng Diyos mangyari sa bawat bahay? Ang ama, binigyan ka ng basbas ng Diyos, vindication of God to His Word, that you teach all your children in every household. Ikaw magturo sa iyong sambahayan, iyong asawa. May mga asawa, mga litsing mga asawa, mga demonyo rin. Matapang pa sa mga asawang lalaki, gago. Babae, pastor, pare, kamang gagawa, ministro, babae, asawa mo, anak ng Diablo, gusto ka gawin desire, kalaban ng Diyos, ang kapal na mukha mo, babae ka lang. Yun ang kaluban ng Diyos. Ang Diyos, ang ulo ni Kristo. Si Kristo, ang ulo ng mga lalaki. Para makaisa ka sa Diyos at kay Kristo, makaisa ka sa lalaki na Kristiyano. 1 Corinthians 11 verse ating basahin. Walang pang-isa eh. Matapang eh. Ayaw pa kong babae. Parang siya hari. Kapal na mukha mo sa harap ng Diyos. Gagong babae. Itapon yan. Basuran. Lalo na mga babae walang eskwela. Insecure. Piling mo, mayaman, gago. Parang siya naman, alam mo daw ito, taga, gago. Ang asawa, ina-handle pa, gago. Gagong babae yun, anak ng Diablo.
Ito, basahin natin. Walang Diyos na kinakala, nagsimba na simba, walang alam, gago. Kasi, ang mga ama maraming kalaban. Pag ama, hindi alam ang gusto na kailangan establish mo, ikaw ang ulo. Ikaw mangaral sa taalan, hindi babae. Kaya si Eva nadaya ni Satanas. Dahil hindi kumonsen sa kay Adan na kanyang hari. Sa Genesis 3, 1-15. Kaya lahat ng mga lalaki sa tahanan bilang ama na andun sa babae, bayot, walang prinsipyo. Hindi anak ng Diyos yun, anak ng Diablo. Yun ang gusto ng Diablo. Kaya maraming bayot. Mabayot ka sa asawa, ilander ka na, bayot ka. Bayot. Hindi ka ama, ina ka na. Ama no sa tahanan ng babae na, gago. Binabalitan mo ang gusto ng Diyos. Suwail ka, rebelde ka. Hindi ka. Pari yung mga yaman ka, pagpayaman siya, Diablo. Gago. Pumatay ka, bayot ka. Wala kang papel sa kaharian ng Diyos. Sinungaling ka. Di ba sinungaling? Sa 11, sa 21 verse 8 ng Revelation. Ang lalaki na ano na sa bayot, walang prinsipyo. At sabi ng Diyos, ang lalaki magturo, hindi babae. Ang babae, makaisa sa Diyos at sa mga lalaki na Kristiyano. Ang babae, ilalim sa lalaki. Sabi ng Diyos yan, ito, nakasulat, sabi ng Diyos, nakasulat. Sa 1 Corinthians 11 verse 3. Datapwat, ibig ko malaman niyo na ang Pangulo, ibig ng Diyos, na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. At ang Pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang Pangulo ni Kristo ay ang Ama, Diyos. Ito ngayon nangyari sa Katoliko. Ang ulo ng lalaki, babae. Ang ulo niya, pastor, pare. Marami kalaban. Sanay pwesa ang babae at mga pare. Ang panawa ng babae sa taan, pare, na sa labas. Hindi lalaki. Ang magtulog sa taan, lalaki. Ang magtulog sa taan, lalaki. Nakasulat. Di ba maganda ang buhay? 24 hours a day? Itulong mo sa anak. Makinig sa akin, sabi ng Diyos, ako matulog sa iyo, ni pastor, ni pare. Nakasulat. At yun din ituturo sa anak. Anak, ang pagtulong pala sa atin, ang Diyos. Asawa ko, ang Diyos tutulong sa akin. Ang babae, anak, makinig sa lalaki. Sa bataan, madaya ba? Madaya ka pa ba ng pare? Gago. Ang ginawa ng babae, makinig sa pare. Ikilakasal pa, gago. Ikilakasal pa ng pare, gago. Walang kasal. Walang kasal. Ang kasal, sibil lang. Walang kasal sa simbahan, sa iglesia. Kasi lahat tayo, ang nangulo sa atin, si Kristo na. Mga lalaki. At tayo rin mga lalaki, ang nangulo sa bahay. Ang kasal, yun pa ang join. We are joined in spirit with Christ. 1 Corinthians 7 verse 9. Walang kasal, walang pastor, walang apostol, walang propeta, walang sa ligara to. Bawal polisyon. Walang pastor, walang apostol, walang propeta, walang evangelista, nagkasal, pati sila walang kinasal. Kasal tayo spiritually sa kay Kristo. United ibig sabihin ng kasal. What God has joined together, let not man put asunder. Kung sino mang pinaglulong ng Diyos, huwag ang tao maghiway. Basahin natin. Nabulong na ako. Kaya, gano'n nangyari sa atin kasi maraming tala. Ang popular na religion, mga Catholic religion, ito. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao.
Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ito. Ano ngayon, ang pagkakakilalan na pinagsama ka ng Diyos. Ang Diyos, sabi ng Diyos, ang lalaki magtulong sa asawa at mga anak. Yung pinagsama. Hindi pare. Tapos ngayon, nakinig sa pare. Hindi sa asawa. Gago, walang anak. Tawag ko sa pare, ama, father, gago. Ikaw rin, kasali. Tumatawag sa pare niyo, father rin, gago. Ang sabi ng Diyos, basahin ang aklat. Basahin, kumpleto. Isaiah 34:16. Ang ginawa nyo, pinatuloy na ugali ng adik, nagkasal, gago. Ang kasal, worldwide, civil lang. Kahit sino, kahit Muslim ka, basta magbago ka kay Kristo. Civil lang. Para maligal ang iyong pangasawa. Sa spiritual, magpailalim ka sa Diyos. Inugtong ka sa Diyos sa pagitan ng turo. Ang lalaki magturo sa kanyang anak, asawa, sa bawat tahanan. Nakasulat naman, anong problema doon? Naunawa, di ba? Ayaw unawain. Kayo sa ama ng Diablo. Sa 8:31, 41, verse 47. Ulit, ang Diyos, ang kalooban ng Diyos, masunod. Hindi kalooban ng pastor, pare. Babae. Ang kalooban ng Diyos, ang lalaki magturo. Ang lalaki, pag ayaw mo, ang babae kasi maganda, baka iwala. Ayaw mo sa iwalay siya, gago siya. Plastic. Balat kayo lahat. Ang buhay sa mundo, nakakiti kahit hindi totoo. Gago. Walang plastic. Ang Diyos, ang ating alawin, hindi babae. Babae, maraming babae. Isa lang ang Diyos. May kapangyarihan magligtas sa atin at magpahamak sa atin sa lahat ng apoy. Magpakalalaki ka, ama, sa harap ng Panginoon. Sa 38 verse 3 ng Job. Magpakalalaki ka, ama, huwag kayong makabayot. Akala nyo, babae ito sa asawa. Sinisagawa na, gago, bayot yun. Ang lalaki, ang babae pa, naging ama, gago. Parang si Jezebel. Ang gusto ng Diyos, binabalita ng babae. Katulad ni Adan, ni Eva. Kaya sa Diablo nakinig. Hindi sa asawa, gago. Dinadamay pa ang asawa. Kung kayo mga lalaki, ayaw matulad kay Adan, magpakalalaki kayo. May prinsipyo kayo dapat. Kayo mag-disiplina sa asawa. Hindi asawa mag-disiplina sa'yo. Hindi, yun gusto ng Diyos. Yun ang traditional na babae. Kasi mga babae, ginagalaw ka ito, ay, mag-asawa ka na, hindi masyado mag-asawa ka nga, pero sa demonyo noon, gago. Hindi alam ang talata. Walang prinsipyo sa Diyos. Di bali na mo kayo ng asawa. Maging katulad ni Pablo, kasi magkaroon ng asawa na, ibulig ka sa lahat ng apoy, katulad ni iba. Di bali na, kasi mapahamak yung kaluluwa. Maghanap kayo ng asawa, sumusunod sa lalaki. Kapag sunod sa lalaki, talong uban ng Diyos yun. Mababasa. Hindi nakinig sa pare, gagong babae. Kasi Smith, sumusunod sa'yo, uwi. Huwag ganun ang damit mo. Kasi, ito, basahin natin. Atin mo basa. Si Sarah, tukol ka Sarah. Sarah, anak ni Abraham. Sabi pa ni Pedro, di ba Pedro ang papa sa Ruba? Taga, peke. Tignan mo ha? Ito nakasulat. Ito. Mga asawang babae Mga asawang babae. Tulog kay Pedro. Sulat ni Pedro. 1 Peter 3:6. 3 verse 6. Nagaya ni Sarah, mga asawang babae, na sumusunod kay Abraham, na kanyang tinatawag Panginoon.
matulog ng asawa. Sisigaw siya, asawa, ano ka dito, kahit makakausap, taga, gago. Iwanan nyo na yan. Kalaban na Lucian. Ang binigay sa'yo, bigay na demonyo. Inatake ka na, ginawa ka ng babae. Magpakama ka, magpakalalaki. Tapos wala ka anak. Wala ka anak, pwede yun. Ama, ka pa rin. Ikaw pa rin po din. Hiwalayan mo, wala pera babae. Kaya may pera yun. Hiwalayan mo. Kasi, kalaban mo doon ang Diyos. Kahit huwag mo patuloyin sa bahay. Pastor at asawa mo. Huwag mo patuloyin. Kasi binabasa natin kanila. Huwag patuloyin sa bahay. Kung ayaw mo, binabati mo, pinatuloy mo, nakikisama ka sa kanyang masamang gawa. Ating binabasa ka na sa 2 John chapter 1 verse 9 to 11. Ito. Nagaya naman Sarah, susunod kay Abraham, na kanyang tinatawag na Panginoon. At na kayo ay mga anak niya ngayon. Ulit, binigay na nyo si Sarah na example. Ang tawag niya kay Abraham, Panginoon. Kapal na mukha ng babae ngayon. Walang alam sa talata. Hindi mabasa, anak ng Diablo. Gago, barang babae yung anak ng Diablo. Will you like it or not? Sa debate, hindi na mamatinigan. Kahit pastor nyo, kahit pare nyo. Pick up nyo, gago ka. Hindi kayo ginto, basura kayo. Kalaban kayo ng Diyos sa dagat, basura kayo. Nakahandang susunugin sa dagatang apoy. Pag namatay kayo, wala kayong galat sa sabi ng Diyos, ang lalaki, ang ulo ng lalaki, ang ulo ng babae ay ang lalaki. Para magkikisano ka, babae, ang pagkisama mo sa lalaki, magkasama ka bilang alipin ng lalaki. Siya ang Pangulo. Sumunod ka. Pag silbihan mo ang lalaki, katulad ni Sarah. Ito, si Sarah, susunod kay Abraham. Oh. Anong unang pagsunod? Tinatawag na si Abraham ng Panginoon. Kayo, halika na. Gago ka, halika. Gago. Asawa mo, walang galang. Kristiyano ka ba? Tanga, gago. Lukuhin mo ang lilang mo. Yung lula mo. Panot. Ang lulo mong panot. Gago, babae. Kaya ganoon nangyari sa ating mundo ito. Masama. Kasi, hindi biblical ang babae. Ang lalaki rin, hindi biblical. Hindi biblical kasi ang Diyos ay biblical in His teaching. He wants us to be biblical, not traditional. There is a tradition that is biblical, and there are traditions that are not biblical. Sa 2 Thessalonians 2 verse 13 to 15. Ulit, ang lalaki na ano ng babae, bayot. Walang prinsipyo, walang makadiyos sa prinsipyo. Hindi lalaki. Mas lalaki pa ang babae. Ang babae na hindi kuwala sa lalaki, ayaw sumunod. Ang pagsunod, unang-unang pagsunod sa asawa, tumatawag sa asawa ng Panginoon. Nakasulat, Panginoon, Lord, talagang kahala si Sarah. Walang sino ang babae makagaya ka sa Sarah. Pati nga yata si Maria eh. Kasi ang tawag na kay wala nakasulatan si Maria, tumatawag kay Jose na Panginoon. Wala. Huwag humigit, huwag lumabis sa nakasulat. O pwede rin si Maria tumawag kay Jose na Panginoon. At ito, binigay pa ng halimbawa ni Pedro. Sabi ng Panginoon, Panginoon, sa mga lalaki. Panginoon, walang babaeng Panginoon. Mga lalaki ng Panginoon. Pwede pala. Panginoon tawag. Hindi pala mahal. Panginoon.
Hindi ba love, baby? Panginoon. Mas mahalaga. Kasi doon na patunayan na ang mga babae hindi magamit ni Satanas na mag-akay sa lalaki na iba ang gusto ng lalaki. Katulad ni Adan. Kung si iba lang tulad ni Adan na Panginoon, wala sana mayari. Panginoon, kakain mo sa putas ito? Kakain mo ko sa putas ito? Wala, kinakain mo mag-isa kasama ang Diablo. Si Sarah, ginawa ng Diyos na perfect example. Panginoon, hindi baby, hindi loves, hindi sweetheart. Panginoon, mga asawa. Kasi, yun ay example sa mga Kristiyano. Sulat pa ni Pedro. At hindi nyo mapakinggan dyan sa simbahan sa tuwing kinakasal sa pare. Kasi ang Panginoon nagturo sa kanila ang pare magturo, gago. Kaya maraming hiwalayan sa Katoliko kahit kinakasal pa. Kasi ang totoong kasal talaga sa gobyerno lang pagkasal. Basta magkasunod lang kayo. Lagay ka ng kontrata sa gobyerno. O, okay lang. Pero especially, ang Diyos ang turo ating susunod. Walang apostol, walang Kristo, nagkasal. Na, literal. Kasi yun ay gusto ng tao. Hindi pinakakalaman ng Diyos kung sino yung kasundo. Sa Galatians 3:8 hanggang patuloy. Ito. Lalaki. Mga ama, mag-ipon na tayo. Magbasa na kayo. Hindi itinuro ng mga pare yun. Ng mga pastor yun. Kayo magturo. Kayo malak. Ang mga asawa nyo, mga anak nyo, kayo magturo. Dalino sila sa buong pagtitipon, magpasalamat lang. Diyos ko, salamat sa iyo. Bigyan mo kayo kami ng basbas, magturo sa aming pamilya. May blessing kayo sa aming mga asawa. Huwag kayo magpaturo sa asawa. Huwag. Bawal sa Diyos yun. Ang asawa na lalaki, magturo sa asawa. Huwag yung baliktaran. Hindi matuwa ang Diyos sa yun. Lalaki ka. Ano ka? Bayot ka? Kasi may salitang hindi lalaki. Sa Job 38 verse 3. Magpakalalaki kayo. Kasi hope. Magpakalalaki kayo. Magpakalalaki kayo. Sabi ng Diyos Ama. Pag ang reason mo, hindi sa Diyos, bayot ka. Hindi ka lalaki. Bayot. Bayot. Bayot ka. Hama ka. Lagi sa glory. Pero laki po, anilisaya ka. Pero ipamalaki mo yun. Matuwa ba sa Diyos yun? Matuwa sa iyo ang Diyos na Diablo. 2 Corinthians 4 verse 4. Bayot. Kailangan, sabi ng Diyos, ang gusto ko, ang lalaki magturo, manahimik ang babae. Sabi ng Diyos yun. Ngayon, na may akat na, wala nang propeta, wala nang apostol, wala nang pastor, ngayon, may akat na. Lalaki na sa buong mundo. Sabi na akat, nakakalat na sa buong mundo. Sulat ng mga propeta at mga apostol. Lalaki. Marami akong lalaki nakita, kawawa sa babae. Ginawang anilisaya, gawain ng Diablo. Wag na. Panahon na ang mga lalaki, mga itayo ang iyong prinsipyo bilang lalaki sa harap ng Diyos, hindi sa harap ng babae. Sa harap ng Diyos, hindi sa harap ng anghel. Magpakalalaki kayo sa harap ng Diyos, may hindi talaga lalaki. Basahin natin. 38 verse 3 ng Hope. Imbis maging ama ka, naging bayot ka pa, naging ina ka lang. Ito. Bigkasin mo ngayon, mga balakang na parang lalaki. Bigkasin mo yung balakang na parang lalaki.
So, tatanungin kita, makakapahaya ka ba sa akin? Itanong sa Diyos, ano ba? Sinusunod ba ng turo? Hindi. Sa akin kang marap. Lalaki ka ba? Bigisan mo ngayon ang iyong balakang parang lalaki. Sabagat tatanungin kita at magpahayag ka sa akin. Ipahayag mo ang turo ng Diyos sa'yo. Ang lalaki, magturo. Ang ulo ng babae. Ang ulo mo, babae. Takot ka sa babae, hindi sa Diyos. Gago. Takot ka sa babae, hindi sa Diyos. Hindi Diyos ang babae. Ang Diyos na Ama ang magturo. Ang may kapangyarihang maligtas sa atin at magpahamak sa atin. Hindi babae. Ang babae, pansamantala lang. At forever kang dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Kung naniwala ka sa babae. Palitan mo yan. Palitan mo. May babaeng bigay ng Diyos at babae hindi bigay ng Diyos. Naranasan, nakita ko yan sa buhay. Hiwalayan mo. Pag kinakalaban ang Diyos. Kasi nabubuhay sa tradisyon ng tao. Sa tradisyon ng tao lang. Hindi sa biblical. We must live to the fullest biblically based on the biblical teaching of God. We must be biblical in principle to be a man. Otherwise, you are gay. You are not man. You are feminine. Babae. We must be biblical because God is biblical. In hearts and in mind. Because God is teaching us at pinakita ng Diyos spiritually or biblically na ating mababasa ngayon. That is our principle. Walang bayot na lalaki. Akala nyo bayot yung ano lang? Hindi. May asawang bayot. Akala mo lalaki talaga pero ang prinsipyo bayot. Lalaki tinilan, ang prinsipyo yung bayot. Sa harap ng Diyos, bayot. Bayot. Walang angel na bayot. Pero may taong bayot sa harap ng Diyos. Hindi kagalang-galang. Basura rin. Para silang babae. Mayabang. Ang salita ng Diyos nakasulat para ating susundin. Pag ayaw mo sunod, ayaw mo wala, kayo sa anak ng Diablo. Mabubulit kayo sa impyerno, sa datang apoy. Yun ang bagsak nyo. Yun ang bagsak nyo. Ang bulag, kapwa inakay ng bulag, kapwa mahulog sa way. Pati babae, bulag, parang bulag na babae. Kinakasa kapwa ng Diablo. Whether you like it or not. Hindi lang pastor, hindi lang pare. Babae, pare, pastor, ministro, tawagawa, etc. Kinakasakapan siya, purpose sa against sa iyong lalaki. Dapat ikaw may kontrol. Para hindi ba tulad ni Adan na sinisira ng demonyo, Diablo, si Satanas. At kayo tinatawag na ama kasi lalaki kayo. Ang ama, lalaki. Ang ama, lalaki. Ang lalaki, ama, hindi babae. Ang ama, pang-ulo ng lalaki. Alam mo ba ang salitang pang-ulo? Hindi yung under desire. Sabi ni Sarah, sabi ni Pedro, sabi ng Diyos, makatulad kayo sa Sarah, Panginoon. At mga Panginoon, at kayo mga lalaki, magpatawa kayo kung gusto nyo tawa kayo ng Panginoon. Kasi yun po yung banal, yun po yung holy. Holy po ang tawag ng Panginoon. Lord, my Lord, that calling is holy in the eyes of God and in the eyes of the apostle like Peter. Holy po ang lalaki, tawagin ng babae na Panginoon or Lord. Nakasulat yan. Ulit, banal, or holy po ang ama sa tawagin ng Diyos, tawagin ng asawa na Panginoon or Lord. 1 Peter 3:6. Mga lalaki, nakahanda na mga tawagin ng asawa na Lord. Pag under desire ko, alam nyo,
may diablo sa iyong bahay. Huwag nyo patuloy. Palaya sa iyong babae sa iyong bahay. Banal po yun. Hindi ka makasala sa Diyos. Kasi, ang kilaban ng babae, Diyos na mismo. At kalaban mo ang Diyos kung pinatuloy mo ang babae. Binabati mo, darling, I'm sorry. Sorry, taka. Gago. Nagsusuri ka pa. Gago. Bayot ka. Yun po. Walang pastor, walang pari matulong sa iyo ng ganun. Kasi, akala nyo, bula-bula yan. At, bawal sa Diyos, ang mga ama makinig sa pastor. Sa pare, ang mga asawa, mga anak. Kayo magturo. Kayo magturo. Sa 1 Corinthians 6 verse 4. Mga lalaki, ang tawang salin. Nakasulat pa sa buong mundo. Sa ba't ibang wika. Sa aklat ng Panginoon. Kaya marami ngayong adik. Kasi, ang problema sa gobyerno, mga ama, problema. Ang problema sa gobyerno, mga ama. Mga ama, pabaya sa mga anak. Mag-adik, magbisyo, ma-rape, iniiwanan ka ng asawa, anak, iniiwanan, maraming ama, mga bayot. Ayaw mga bayot yun. Walang prinsipyo. Kaya pabayaan. Naging adik, magnanakaw, walang values. Walang Diyos na alam. Pati siya, ligaw. Pati ang ama, ligaw din. Ang bulag, kapwa lang, kaya bulag, kapwa mahulog sa kanya. Ang ama, bad influence or good influence sa kanyang pamilya. Depende sa ama. Depende sa ama yun. Kung ama, nakaunawa na, mali influence sa babae, humiwalay ang ama doon. Kasi mag-away sila, magpatayan sila. Hiwalay na. Kasi may kalooban ng babae, ayaw, kahit paliwanagan mga biblikal, ayaw ng Biblia. Hiwalay ho yun. Sabi ng Diyos. Kahit patayan sa bahay, wag na. Pagpatiin, wag. Basahin natin uli. Basahin natin uli. Ito ay legal interpretation. Legal po to. Tanongin sa yung bagado, sa yung justices sa Supreme Court at even worldwide. Kung ayaw nyo, iparam sa akin. Ito we apply it in the present reality. Ito, 2 John 9:11. Chapter 1. Ang sino na patuloy sa at hindi nanahan sa aral na ito ay hindi kinaroonan ng Diyos. At nanahan sa aral ay hindi kinaroonan ng Ama at ng Anak. Kung sa inyo dumating ang sino mang hindi dala ang aral ni Kristo at na ang Diyos ang lalaki ang magturo sa tahanan, ang lalaki ang pangulo ng asawa, at huwag niyong tatanggapin sa inyong bahay. At huwag nyo sa batiin. Huwag pansinin. Huwag mag-imikan. Huwag patuloy sa bahay. Sabagat, ang bumati sa kanya ay nakiramay sa kanyang masamang gawa. Masamang babae. Masamang pastor. Lahat. Nakunawaan niyo ba ito, kapatid? Babae, kasali. Pati ikaw. Naging sa babae, ikaw. Naging ano ka na, maging Muslim ka na, naging Katoliko ka pa, wala yun ang bahay yun. Huwag patuloy sa bahay. After 1 or 2, ayaw pa rin sa Diyos, hiwalayan mo na. Kasi, matagal ang aklat. Doon pa ng utak, hindi mo basa. Mula na bata ko siya, gago. Sa demonyo yung asawa. Mag-ingat yun. Kasi akala nyo, ang anak nyo, nakagraduate, magalang buhay, pero namatay. Saan nyo pumunta? Tanga, gago. Wala kang spiritual love sa iyong anak. Ang pag-ibig sa anak, kailangan mo, ang anak mo, i-guide mo, turuan mo sa sawayan ng Panginoon. Sa 6:4 again, ng Ephesians. Yun ang pagtuturo pag-ibig. Kahit iiyak ka man ng dugo, sa Katoliko, nalangin ka Maria sa purgatorio, kahit ikaw pa may ng dugo, hindi mo iba ang hindi mo maiba ang kapalaran ng iyong anak. Never. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwentang ama, bayot ka. Wala kang prinsipyo ng Diyos
sa iyong puso. Ayaw mo paturo sa Diyos. Gusto mo, tawad ka magbasa. Ang gusto mo, pare, makinig sa pare, pastor, tao lang, gago. Hindi ka ama. Hindi ka ama. Bayad ka, wala ka prinsipyo. Ama ka, magtuturo ka sa pare, ama tawag sa pare, gago. Gago ka. Gago ka. Sa debate, maghanap tayo. Patunayan ko, bayad ama-ama na hindi kumikilala sa turo ng ama sa langit. Biblically. At ito'y legal to, ha? Legal to. We debate legally as usual. That is my challenge. And biblically. Not philosophically at theologically na hindi mababasa. Huwag humigit sa nakasulat. Huwag bawasan, huwag dagdagan. Ulit, Ama, ang gusto ng Diyos magturo sa buong mundo, sa bawat tahanan. Mag-ipon tayo para ang Diyos magturo sa atin, we share it, our lives to every one of us, being the Father of our respective houses, our respective house, hindi houses. Ama, ang kailangan ng Diyos, mag-ipon tayo. Ulit, at sasabi na Sarah, ni Pedro, sulat ni Pedro, si Sarah, tinatawag si Abraham na ama. Ay, Lord. Hindi darling. Lord, baby, hindi darling. Lord, banal. Yun ang gusto ng Diyos itawag sa mga lalaki para wala nang babae na tuksohin na sa, ito, wag, pakainin mo asawa ng bawal. Ang lahat ng babae, sasangkunin sa lalaki. Magpakumbaba kayo. Huwag kayong mayabang. Huwag kayong parang, alam nyo, mga babae, hindi lang pang-aral. Mga ano pa eh, parang piling lang pang-aral sa eh. Pag-pasalita, pang, albantit, iba. Piling lang sa, mga insecure magsalita, parang piling, ano to? Diyos ba siya? Ha? May babae, ganun ugali. Kahit man professional, ganun. Kasi yun, ang influensya ng Katoliko, babae, mukhang dala parang sila magaling, gago. Magpakumbaba kayo sa lalaki. Sabi ng Diyos, kalooban ng Diyos. Diyos ang masunod, hindi kayo Diyos, tanga. Babae, magpakumbaba. Mga lalaki, magpalalaki. Ang lalaki, mamuno. Siya ang Pangulo. Sabi ni Kristo, sabi ng Diyos, ating binabasa na. Mahirap ba unawain? Mahirap, hindi. Tanga. Ayaw tanggapin. Ang bulag, ang anak ng Diablo, hindi ito tanggap. Kayo sa amang yung Diablo. Ayaw tanggapin. Tinatapon, gago. Ang salita ng Diyos, tinatapon ang salita ng Diyos. Di ba, di gago? So ngayon, mga ama, either may professional ka o hindi professional, may pag-asa ang bansa kung kayo nakaunawa sa iyong tungkulin sa bawat pamilya. Kung hindi, palagi kayong problema. Palagi kayong problema. Ang anak nyo, mga adik, mga asawa, mga anak nyo, mga pabaya. Kasi, hindi kayo naturo. Hindi kayo naturo sa iyong mga anak, sa iyong asawa. Inaasal nun sa pare, sa pastor, sa kamanggawa, sa mga ministro na bulaang propeta. Mateo 24:24. Alam nyo na dapat ang ama may tungkulin. Magturo, sabi ng Diyos, sa bawat tahanan, hindi babae. Ang ama, ang Pangulo. Presidente, siya ang hari sa bawat tahanan. Hindi pastor. At ang ama, huwag makialam sa ibang tahanan. Sa iyong tahanan, ikaw ang hari. Huwag patuloyin, huwag pansinin, ang ilang aral ang dala. Ang masunod, sila masunod. Ang masunod dito, sa tahanan, ang gusto ng Diyos na ating mababasa. Sabi ng Diyos sa ating mga ama. So, gusto ng Diyos makita ang mga ama na banal. Maturo. Magbasa na akat ngayon. Nag-umpisa na. Hindi katekismo, hindi pastoral books. Hindi.
Aklat ng Ama ang ituro ng Ama sa mga tahanan. Aklat ng Ama. Ituro. Na sinusulat ng mga propeta at mga apostol sa ibang wika. Yun ang mga ama sa tahanan. Walang pare, walang father. No. Only one Father, Spirit in heaven. And only many Father in flesh, and we are that flesh Father, who teach the will of God in heaven to our children and to our respective wife. Sana naunawaan nyo ang Diyos na Ama sa langit. Kung hindi na nanawa, ayaw nang tanggapin, kayo sa anak niyong, sa ama niyong Diablo. Sa John 8, verse 41 to 47. Magalit kayo magalit, wala akong pakialam. Nasabi ko na ang sabi na Ama sa loob ng aklat na aking binasa na mababasa rin sa iyong aklat na Katoliko at Protestante na aklat. Ang pag-asa ng bayan, ang mga ama, sabi na Ama. Sa mga tahanan, ang Ama. Kasi sa social, sa legal, the basic unit or the institution is the family. Basic unit, ang duga, masok po, kung ama, ang mabawat ama sa tahanan, manindigan, magturo, at magdisiplina sa bawat anak. Walang mananakaw, walang rapist, o ama, may prinsipyo. Ang anak, disiplinado. Hindi na kailangan ang pulis. Hindi na kailangan ang sundalo. Ang ama-ama, magdisiplina sa bawat anak. Ang dapat huliin ang ama. Ang dapat huliin ang gawain ng anak, ang ama. Bakit yung anak adik? Bakit ang anak mananakaw? Lahat dapat yun ang mananagot ang ama. Para ang ama matakot. Oh. Sino magdisiplina sa iyong anak? Ami ba? Pulis ba? Teacher ba? Ikaw magdisiplina sa iyong anak. Kasi sabi na ikaw magturo. Ama, hindi ka na lasinggo, hindi ka anak. May obligasyon pala ako. Sabi ng Diyos, magturo sa anak. Ano ka? Krisano ka? Anti-Kristo ka. Bulang Kristano ka. Tupang ligaw ka. Salot ka sa gobyerno, ama. Salot ka sa gobyerno, ama. Tapos, isisi mo sa gobyerno, gago. Ikaw, sugal ginawa mo, anak mo, pinabayaan mo, tanga. Pinakain mo yung kalaban mo lang, sa pera mo. Tapos, galit ka sa asawa, sa mungiro ka ba, gago. Magturo ka, hawakan mo aklat, turo mo sa anak, banal, yun ang banal, ikaw hangal, ama. Hangal na ama. Andal pa ng asawa, gago. Mag-away lang tayo, huwag kayo pa-ano sa iyong asawa. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Kung hindi mo pinalaban sa'yo, bayot ka, hindi ka tinalugdan ng Diyos. Galit ang Diyos sa'yo. Ibabasa mo sa asawa, sabi ng Diyos, ako maghari, hindi ikaw. At huwag ka rin mag-adik. Walang dapat ka pagalitan. Huwag ka rin irresponsible. Puro sa'yo, inom-inom lang. Naubos ang alak, barkada. Sa'yo asawa wala. Gago. Dapat sa'yo, pagalitan. Dapat sa'yo, ina-under kasi wala kang silbing asawa. Yun lang, dapat ma-under ka. Kasi wala kang silbing asawa. Mas may, ang asawa, may prinsipyo ba sa'yo? Kasi, ang yung obligasyon, hindi mo tinatayuan. Ginawa mo, obligasyon mo sa barkada. Gago. Ang anak mo, pinabayaan mo pa. Kaya mag-asawa ng katsino-sino lang. Nagsimba ka, pakinig sa pare, gago. Walang prinsipyo. Walang prinsipyo yung ama. Sa harap ng Diyos. At isang oras na tayo, and 29 minutes na. Sobra na tayo. So, again, to God, our Father, be the glory from the east towards the west. In the name of Jesus Christ, the Son of God, and the Holy Spirit. Amen. Wala pa ang aking anak dito, si Mayang. Nag-school pa. Thank you for watching and listening. See you in the next video. Sorry, ako'y bulol kasi ako'y malchok. But nakawala naman sa 32 verse 1 to 5 ng Isaiah. Despite all, I pray to the Father, mga Father na, mga Ama, ngayon,
At mga babae, igalang ang mga ama sa yung asawa. I pray that we will listen to God and obey God, and they will champion their rights to fight against the devils, the women, who usurp their authority as the teacher of the home, respective home, and their rights as male in the household. With the help of our Father, God, as willed by God in heaven. This is the will of God, that the Father will teach. An old woman was called their husband as Lord, not baby. Mas gusto ko yun. Gusto ng Diyos yun. Gusto ng apostolo ng katulad ni Pedro. Panginoon, sabi ni Sarah, a perfect example for all Christian wives to their husbands, because it is the will of our Father in heaven. It is His teaching that is already written. Thank God. Kaya ngayon, ito ang mga tunay na ama sa laman na mga anak ng Diyos sa langit. Ito, magawa ba kung ipasunod nyo, ibabasa nyo sa iyong asawa para manahimik sila? Gumagalang siya sa iyo. Hindi kayo ba ama, nasigaw-sigaw, parang tapo, parang basahan. Kulas, halika ka kulas. Gago. Bungangila. Sino tong babae ito? Parang lalaki. Parang tumboy. Gago. Wala, hindi ka galang-galang. Parang pukpuk magsalita. Parang pukpuk. Parang burikat. Parang prostitute. Ang unang nasiyahan sa iyong asawa, dahil sa asawa, ang Diyos mismo at ikaw rin. Bakit hinayaan mo yung asawa ganun? Naging aso, naging leon, naging anong klase ka? Ganun ba ang anak ko na malaki? Unang hinituwa sa iyo ang Diyos mismo. So again, as well by our Father, the all men, all husbands, submit yourselves to the will of God, our Father in heaven, as the teacher of respective homes, to our respective wife and respective children. So much for that. Again, thank you. Mag-ipon na tayo, mama. Tanggalin na natin sa ating buhay ang mga pari. Kasi wala talaga sa papel sa ating mundo, sa ating buhay. Sabi kasi ng Diyos yun. Ama magturo sa bawat babae, sa bawat asawa, at bawat mga anak. Ama sa tahanan. Kayo mga babae, mga anak, tanggapin nyo ang katukulan ng may mga ama, na ama, makinig ka mga ama magturo sa batalan. Kasi yun ang gusto ng ama sa langit. Mababasa natin ngayon. Huwag humigit sa nakasulat. Huwag panala sa iyong filosofiya na hindi nakasulat. Kalaban nyo pa ang Diyos doon pag iyong sinusuway. Salamat uli sa Diyos sa papaunawa sa atin ng ganito na hindi galing sa tao, kundi sa Ama sa langit, sa ating puso, spiritually. Siya talaga magturo. Dakila sa silangan, mula sa silangan hanggang sa kanluran. Sa Malakias 1:11. Ama magturo. Hindi tao, hindi pastor, hindi bula ang pumita. May aklat na kumpleto. In this 21st century AD. To God be the glory again. And this is again the song. Di ba dakila? Itong paksa na ito, hinahamon ko, kung may pastor ba, may kamagawa, may ministro ba, may pare ba, nagturo sa iyo ng ganito. Tanging sa Diyos lang galing ito sa pinapaunawa sa atin ngayon dito sa Pilipinas, sa silangan. Only God can teach our spirits spiritually within our heart. 1:3-4 of Peter. Kailangan ko mapahinga kasi medyo obvious sa aking pabulol.
Medyo pagod ako. Kailangan ko i-aral ito, baka ano mangyari sa akin, at least may record na. Salamat sa Diyos pagkataong ito. Sa unawang binigay sa atin, para ikalaban ang unawa ng Diablo. Na gumawa ito mga ministro, tamang gagawa, pare, at mga asawa, para kalabanin ang mama sa tahanan. You make them understand, you let them read. And this book is the book of the Lord, our Father in heaven. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba, habang mayroong lakas pupurihin kita, Panginoong Jesus, minamahal
puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong pag-ingat, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa buhay